Okay, good day mga ka-techbox. So ngayon, tulad ng pernamis natin last time, pag-usapan na natin yung tungkol sa solar, setup ng solar ng ating hydroponic system or NFT system. So ngayon, kasama ko si parang Jason, isa siyang expert sa pagdating sa solar. So actually, siya yung ginawa kong consultant, pinagtatanungan ko kung meron ako mga concern sa solar. Siya rin papatulong ng hydroponic sa akin. So win-win situation. Ituruan niya ako ba solar, then ina-assess ko rin siya sa kanyang setup. Though by profession pala, ako ay isang electrical engineer, pero supposed to be dapat linya ko rin yan, pero iba na yung may experience. Parang ito, ginagawa nating vlog, actually hindi ko naman si-share to kung talagang walang experience, ano? So lahat ng sinishare ko is base lang sa experience ko. Okay? So ngayon si parang Jason, graduate din siya ng ECE, Electronics Communication Engineering. So siyang magiging kasama natin para i-guide kayo o turuan kayo sa mga tips kung paano mag-setup ng sariling solar para sa inyong mga NFT system. So applicable lang to sa NFT system, hindi siya applicable sa Kratky dahil ang Kratky is passive, okay? So una, i-explain muna natin yung setup ko dito sa mismong hydroponic system natin, okay? So ano ba yung unang consider pag pipili tayo pag tayo mag-solar, ano yung unang ko-consider natin? So, una sa lahat, before tayo mag-start, isipin nyo yung anong system ang gagamitin nyo. Since tayo NFT, ang unang requirement ng pump na gagamitin natin is yung maximum head ng ating pump. O ano yung hanggang saan yung kaya niyang iangat yung tubig. Regardless mo na kung gaano kalakas o karami yung kaya niyang volume na ilabas, importante yung head muna, okay? So dito, example natin is itong A-frame na NFT system. So ang i-consider ko dito, since ang height nito, nung pump natin, ang head natin is 1.9 meters. So kailangan, ang pipiliin yung water pump is kaya niyang iangat hanggang 1.9 meters. So yun ang unang hanapin nyo pag kayo pipili ng water pump. Ito, papakita natin yung aking pump. So yung lahat ito nabili ko lang sa online. So ang maximum head kasi nito is hanggang 350 or 3.5 meters. So mataas ang kaya niyang iangat. So sobra pa kasi itong meter head ng ating A-frame ay 1.9 meter lang. So may nagtanong ano yung ginamit kong hose. Okay? So papakita natin. So ito ay hose ng panggasol. So hindi kasi siya direct dito sa 1/2 inch na PVC pipe. So kailangan parang ginawa ko siya na adapter para pumasok. Ito yung fit. So kung kayo maghanap, titingin ng hose para sa inyong mga water pump, mas maganda, mas maigi kung dadalhin nyo siya mismo sa hardware o kung saan kayo bibili para mismo doon yun na masusukat. Okay? So nung pumasok to, nilagyan ko na lang siya ng Teflon para mag-fit din dito sa ating 1/2 inch pipe. So yun lang. So hindi ko na siya nilagyan ng o-ring o ng lock kasi matibay na siya. Okay? So ngayon, alam niyo na yung gaano kataas yung ibubuga ng ating water pump. Alamin niyo na kung ilang watts. So dito sa ating pump, ito ay 17 watts. Base dun sa pinagbilan ko online, ilalagay ko lahat ng link ng ginamit ko dito. Gagawin niyo lang basis yung specs dun sa ilalagay ko na link. So hindi ko sinasabing doon kayo bumili. So parang yun lang basis nyo para may specs kayo ng mga ginamit ko. Kasi ang style ng pagpili ko ng online sa Shopee or Lazada, canvas muna. Pag natamaan ko yung specs na gusto ko, kakanvas na ako, tingin ako sa ibang seller. Then yung pinakamura, syempre yun ang pipiliin ko. Then huwag din kalimutan magbasa sa review kung okay yung product o yung seller. Okay, so since ito ay 17 watts, so anong next natin parang Jason? Anong next na consider natin? Since alam na natin yung wattage ng ating pump, ano na next na consider natin? Ang next natin consider dyan is yung load natin, tsaka kung ilang oras nating papaganahin yung load natin para makuha natin yung total wattage for the whole day. So kung nasa 17 watts yan, parts balikon yan, times ilang oras mo siyang gagamitin, yun yung total wattage mo for the day.
Okay. So, Kung computation natin, kung ilang oras the whole day, yeah. para sa akin kasi mag-on yan, start ako ng 6 a.m. ngayong summer kasi 6 a.m. hanggang 6:30 sa 30 minutes. Then interval niya after 2 hours ulit, 30 minutes ulit. So matotal 3.5 hours lang siya until 6 p.m. Pero nag-adjust ako, pagpalagay na lang natin na 4 hours gumagana para mag-over and above tayo. So ngayon, 4 hours times 17 watts, yun yung total load. 10 times 4, bale 68. okay, bale 17 watts times 4 hours. Sa Yes, isang araw yun, 4 isang hours araw. siyang gagana. So total 68 Watts. Then kapag nakuha na natin yung total niya, Total watts, i-divide natin siya sa average ng direct sunlight natin is 4 to 6. Pero ang average ko na ginagamit kasi is 4 hours. So i-divide natin yung 68 sa 4 hours. okay, 68 divided by 4, So 17 watts. Ito yung panel na para sa kanya sana. Since meron tayong time na makulimlim o maulan, so magbibigay tayo ng 2 days autonomy na tinatawag. So itatimes natin to ng by 2 o by 3 para sa size ng panel natin. Okay, so 17 times kahit 3 na lang siguro, sir. gawin natin 3 para 51. alay mo lang, may makulimlim Makulimlim o umuulan. time na may araw na may panahon na 3 days na walang araw o umulan. So, mas maganda times 3 para Yes, mas sir. malaki yung allowance Okay. natin. So 17 times 3, 51 watts. O 50. O 50 Wala naman wala namang 51 watts na solar panel. Yes, kaya 50 na lang. Okay. 50 watts. So tamang-tama, ang nirekomenda niya sa akin ay 50 watts. So kung titignan natin dito, ang panel ko ay nandito nakapatong sa bubong ng ating garahe. So nandito siya. Hindi pa siya naka-fix dahil hindi ko naman to bahay. Sabi ko nung una, nagibakot daw to 50 watts. Tamang-tama dun sa computation ko. Yes. Pero ito ay pinaka ano na to. Actually, over-design siya. Kasi Over-design summer, pero yun nga, worst to worst case kapag tagulat, Tagulan. yung efficiency niya, mamimit pa rin natin. Okay? And since alam na natin yung solar panel natin. Size naman ngayon ng battery. Okay? So sa battery, yung 50 watts na panel, di-divide lang natin siya by 2. Yun yung ampere ng battery. Per hour. Ampere hour. So since 50 watts divided by 2, So 25 25 AH o ampere hour. Ampere So hour. yun ang specs na kailangan natin sa dun battery. sa battery. So dapat 12 volts battery kasi 12 volts din yung Pump natin. pump natin. Okay? So bali 25 AH. Yes. Yun ang unang kukonsider natin pag tayo naman pipili ng battery. Battery. Okay. So sa battery naman, kailangan yung battery natin is gel type o yung ginagamit talaga sa solar. Mga deep cycle battery kasi ang nakadesign sa solar. Hindi, huwag tayong gagamit ng mga battery na pang sasakyan. Kasi manipis kasi yung mga plate nun, madaling masunog. Kaya kailangan pa pala natin yung charge controller. Okay. Kaya naman sa controller naman So, tayo. pero papakita ko muna yung battery natin. Okay? So dito siya sa baba. So bakit nasa baba? Bakit malayo? Eh dahil gel type siya, hindi siya pwedeng maarawan. Pero ang specs ng aking battery ay 180 AH. So sobra-sobra tapos dalawa pa. Actually, ang sabi natin kanina, pwede na yung 25 AH. Yes. Pero ito over-design dahil may kakilala tayo nagbebenta nito. So since na-enjoy ko mag-solar, so bumili ako ng for future use ko. So dalawang 180 AH. Since ganito ang battery ko, ang payo sa akin ni Paring Jason, kailangan ko daw magdagdag ng Panel. solar panel na at least Another 50 para sa lights. Kung sakaling gusto mong lagyan ng lights. yun tama. Sa future use mo, para hindi lang sa water pump ako ang load ko, kung naisipan ko, since sabi ko na-enjoy ko mag-solar power din, so in the future, gagamitin ko rin siya sa ibang load. So pwedeng ilaw Yun lang. or other DC type na Load. equipments. Okay? So ayan, pero actually dapat nga is 25 AH. 25 Pasok na sana. Okay. Okay? So dito na tayo sa ating Solar charge controller. solar charge control.
So ano naman ang So, specs nun? sa specs nun, since yung ating panel is 50 watts, actually yan is pwede na sana dyan yung 5 ampere. Pero since wala tayong mabiling 5 ampere, bali ang nakuha natin ngayon is para I think nasa 20 ampere to, charge controller natin. Pero the bigger na ampere, mas maganda. Mas safe, ano? Mas safe. Para kung nagdagdag ka ng panel, kaya pa niya sakali. Okay. Yan yung charge controller natin. Pero ang charge controller ko, ang nabili ko is 40 ampere. 40 ampere, na PWM type. PWM type. So, yun ang spec. So, gaya ng sabi ni parang Jason, pwede na yung 5 na yung sana, 5 sana. pero wala tayong makuha 5 kasi ang available lang usually ay 10, 10, 20, 30, 40. 40. Yan, na PWM. Okay, so sabi ko nga, feature use, kaya 40 amperes na yung nabili ko. So, yun lang yung tatlong main na i-consider. And of course, syempre, yung ating timer. So, yung timer natin dapat DC rin yan. 12 volts din. Yeah. So, bakit kailangan natin ng timer? Pwedeng wala ng timer, pwedeng gawin mong switch, i-on mo manually, then i-off mo manually din. Mas maganda ang timer para kahit i-on mo na siya, hindi wala ka nang isipin. Lalo solar powered na siya. Ang source lang natin is sunlight. So, magandang source kasi renewable energy. Ang ating timer, timer. So, nabili ko lang din siya online. Dahil alam ko, wala rin nagbebenta yan locally. Ay dito sa Pilipinas. So, galing pa yan ng China. So, yun lang consider yung app. Yung apat. So, bali, yung load mo na water pump, then yung solar panel, battery, then yung charge control, then yung timer. So, bali, lima equipment. Ang setup ko is dalawang water pump pinapagana ko. So, ito naman yung isa. Mas maliit siya actually. Ito is small battery ball. Napakaliit na water pump na 12 volts din. Pero ang max head niya is 3 meters. So, kaya nga sabi kong small battery ball, napakaliit na water pump. Pero kaya niyang iangat yung tubig hanggang 3 meters. So, minsan kasi sabi dun sa review nitong water pump na to, is hindi daw totoong 3 meters. So, hindi talaga siya papalo ng 3 meters kapag wala siyang hose. Kung open lang yung tubig na dumadaloy. Hindi niya talaga maiangat yun. Kailangan mo talaga ng hose para maabot yung 3 meters. So, dinisregard ko muna pag ako nagde-design, dinisregard ko yung volume niya. Kasi importante naman, may abot o may hatid na tubig dun sa ating system. Okay, ang ginamit kong hose dito ay level hose, yung ginagamit sa construction. So, ito lang nakita kong fit. So, sabi ko nga, pag bibili kayo ng hose, mainam na dalhin nyo ito sa hardware para doon na mismo, may actual nyo masukat yung anong hose ang bagay o ang pwede. So, ito yung kauna-unahang pump ko na solar powered. Okay, so ipapakita ko sa video yung unang system na ginawa ko na nakay parang Jason na ngayon. So ito yun. Pero nung una hindi siya solar powered. Ang ginamit ko nung supply niya, source niya ay diretso saksakan. So meron akong lumang torang router 12 volts. na 12 volts. Kinabit ko lang dito. So sinaksak ko diretso. So hindi siya solar powered. So ito yung unang pump ko. Hanggang ngayon, napapakinabangan ko pa rin dito sa aking half A-frame type na NFT. Morning. So NFT method tayo sa hydroponic system. Start dito sa 12 volts submersible water pump. Ganda. Mataas. Pabalik dito. And stacking para sa filter. Okay. So pagdating sa taas, mahina lang siya. Kasi importante nga, iangat niya yung tubig. Importante lang may makapag-deliver ng tubig para sa enough para matouch niya yung mga baso. Okay? Marami pang solar pumps na available sa online. Pero discrepancy nyo na yan kung anong gagamitin nyo. Akin, ang ginawa lang natin, explain lang natin yung gamit ko dito sa aking system. So, since na-explain na ni parang Jason, so, maaaring guide nyo na yun sa inyong pag-setup
na sariling system. Para sa connection, kailanganin mo ng terminal na crimp type. So ito kasi yung kailangan mo para pumasok dun sa ating timer. Kung wala ka nito, pwede namang i-recta, kaya lang magamit ka ng panghinang pero permanente na siya. Ito kasi maganda para at least kung sakaling ilipat mo, may hila mo lang siya. Okay, nabili ko lang din to online. So yung link, lalagay ko rin kung saan ko nabili o ano yung kamukha nitong available. Okay? So yung connection, actually, napaka ano lang yan. Madali lang siyang, user friendly lang siya. Pag binili nyo, andun yung instruction. Hindi siya mahirap ikabit. Kahit sino, basta maintindihan mo yung instruction, kahit sino, kayang-kayang ikabit yan. Then yung ating solar wire, noong unang ginamit ko itong mga speaker wire to, ano? Speaker wire, kasi ito yung available ko na meron sa bahay. So, hindi na bumili. So, kinuha ko yung speaker ng mga, yung wire mga speaker namin, pero base kay parang Jason, mas mainam daw gamitin ang Automotive wire. automotive O wire DC wire. o DC wire. Kasi ang sa experience niya bilang nagkakabit ng mga solar, ito ay lumulutong. Prone po yan sa corrosion. Corrosion. So hindi siya pang outdoor. Yes. Pag yan naarawan, nababasa, on the long run, nangangalawang yung ating wire. So pwedeng cause para hindi gumanda yung setup ng ating solar power system. Ito pa pala, kung napapansin nyo, para saan ito? Meron pa ako ditong isang malit na solar panel. So ayan ang mahirap kapag hindi ka masyadong orient sa solar. Ito kasi, nung wala pa si parang Jason, itong ginamit ko, nakita ko siya online. Ang sabi dito is 10 watts kasi dahil ang pump ko is 4.2 watts lang, yung maliit kanina. So inisip ko, kaya na to. Kaya lang nakita ni parang Jason, nung nasilip niya ito, sabi niya, halos wala pang 5 watts. So peke ako sa online. Yun ang specs na online. So kaya mahirap pag wala ka rin masyadong orientation pagdating sa solar. Kaya mas maganda kumonsulta pa rin tayo sa mga expert. Then, any additional words, parang Jason? Yun sa connection na lang siguro ng controller natin kung paano natin siya i-connect. Kung ano yung mauuna natin i-connect sa kanya. Okay. Sa connection. So, ang mauuna dapat yan is yung battery natin. O pagkatapos ng battery, makonect natin yung battery, yung panel natin. Pagkatapos ng panel, saka lang tayo maglalagay sa load side. So, anong pwede mangyari kapag hindi nasunod yung sequence na yun? Kasi yung control natin is naka-design siya ng 12 at saka 24 volts. So, kailangan ma-read muna ni controller kung anong volt system ang gamit mo. Either 12 or 24. So, ang kailangan, mauna muna yung battery para ma-sense niya kung anong voltage nga yung gamit mo bago mo ikabit yung panel para hindi masunog yung controller. Okay. So si controller din pala, siya rin po pala yung bahala sa charging saka discharging nung battery natin. So, Okay. importante So, talaga. hindi natin pwede disregard si si charge control dahil pwedeng ma-full charge o ma-overcharge yung ating battery. Then yung ganoon din pagkuha Charging. nung panel dun sa sikat ng araw, baka masobrahan. So kailangan talaga ng charge control. So importante yan. Then kasi meron nagtanong sa akin, yung iba daw kasi walang battery. So possible ba yun? Possible yun. Meron lang tayong kailangan na chips na from panel, hinang natin dun sa chip na yon, convert niya dun sa voltage lang na kailangan nung pump mo. So, pwede yun. Kaya lang, setup Kaso, yung setup na yon, kung kailangan mo ng power sa gabi, wala kang battery nga, di ba? Hindi mo na siya magagamit. at kung makulimlim. O kung makulimlim, baka hindi niya rin lang kayaning pandarin yung pump mo. So, pwede yun, basta yung makuha yung panel is oversized, tsaka kahit na makulimlim, kaya niyang pa rin pandarin yung pump. Okay. So, possible na walang battery. So, Possible yun. pero para sa tulad ni parang Jason nagpapayo, mas mainam pa rin kung may battery kayo. So, ano pa parang Jason, may additional pa tayong may papayo sa ating mga ka-techbook? Ka-techbook, yun lang, yung mga basic. Dash na lang ni parang chip. Tapos paano yung wirings nung controller para makita nyo. Okay. So, actually, basic lang naman, ano? Basic lang. na basic lang po. Okay, so kung meron pa kayong gustong tanungin, may gusto pa kayong malaman para sa about anything sa hydroponics natin, tanong nyo lang po sa comment box. Since libre naman po mag-like and subscribe,
mag-subscribe na po kayo para sa ating future na hydroponics video. So maraming salamat sa panonood. So inulit natin, maraming salamat kay Parang Jason sa Walang anuman. paggabay sa atin at pagbigay ng kalaman about solar. So maraming salamat.